May napakahalagang balita na magbibigay ng malaking tulong sa inyong pananalapi ngayong Enero. Ang Universal Social Pension para sa mga seniors ay opisyal nang nakumpirma at bukod PA rito, may darating na one-time payout na umaabot. SA 16,000 hanggang 15,500. Hindi ito chismis o haka-haka ito, ay isang totoong programa ng gobyerno na idinisenyo upang tulungan ang mga senior citizens sa kanilang pang-araw na pangangailangan. Kung iniisip ninyo na ang Enero ay magiging normal lang mag-isip muli dahil ang balitang ito ay maaaring magdala ng malaking ginhawa sa inyong pananalapi, magsisimula ang buwan ng Enero sa isang tiyak na benepisyo. Ang Universal Social Pension na nagkakahalaga ng 6,200 ay patuloy na ipapamahagi sa mga kwalipikadong senior citizens. Ito ay isang buwan ng suporta na makakatulong sa pang-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan, ngunit hindi dito nagtatapos. Ang tulong may karagdagang pang one-time payout na umaabot mula 16,000 hanggang 18,500 na ipapamahagi sa parehong panahon. Ang payout na ito ay idinisenyo upang bigyan ng karagdagang suporta ang mga senior, lalo na sa mga nagdaranas ng kakulangan sa pera o may mga hindi inaasahang gastusin. Maraming senior citizens ang nagtatanong kung paano ipamamahagi ang one-time payout at sino ang kwalipikado. Ang magandang balita ay madali at direkta ang proseso. Ang Department of Social Welfare and Development DSWD kasama ang Social Security System SSS at Government Service Insurance System GSIS ang magpapatupad ng pamamahagi ng pondo para sa mga senior na kasalukuyang naka-enroll sa Universal Social Pension Program. Hindi na kailangan ng karagdagang aplikasyon. Ang one-time payout ay automatikong ibibigay base sa umiiral na proseso ng SSS at GSIS, kaya't ang mga kwalipikadong senior ay maaari lamang maghintay ng maayos at ligtas na pagdating ng pondo. Napakahalaga ng timing ng pamamahagi sa pamamagitan ng pagsisimula sa unang linggo ng Enero. Tinitiyak ng gobyerno na ang mga senior ay magsisimula sa bagong taon na may pananalaping nagbibigay ng seguridad. Bukod dito, natutugunan din ang pangangailangan ng mga senior pagkatapos ng Pasko at bagong taon na karaniwang panahon ng mataas na gastos. Pagdating ng one-time payout, maaari nilang mapunan ang mga gastusin sa bahay, gamot, bills, o kahit maglaan ng maliit na regalo para sa kanilang pamilya. Ang ganitong uri ng suporta ay nagbibigay hindi lamang ng pinansyal na ginhawa, kundi pati na rin ng mas maayos na kalidad ng buhay. Mahalagang tandaan na ang one-time payout ay hindi pumapalit sa regular na pensyon. Ito ay karagdagang lamang sa buwan ng Universal Social Pension ng 60,200 na tinitiyak ang patuloy na suporta sa pang-araw na pamumuhay. Ang one-time payout ay isang bonus, isang panibagong tulong na maaaring makatulong sa mas malalaking gastusin o sa pamamahala ng hindi inaasahang pangyayari para sa maraming pamilya. Ang kombinasyon ng buwan ng pensyon at one-time payout ay malaking pagbabago sa kanilang pinansyal na sitwasyon, lalo na para sa mga umaasa sa pensyon bilang pangunahing kita. Maraming senior citizens ang nagtatanong kung paano na itakda ang halaga ng one-time payout. Isinasaalang-alang ng gobyerno ang mga pangunahing gastusin, inflation at karaniwang pangangailangan ng mga senior citizens bago tukuyin ang halaga. Kaya naman ang 16,000 hanggang ADR 5 hours ay hindi lamang simbolikong halaga, kundi talagang makakatulong sa pang-araw na pangangailangan. Halimbawa, maaari nitong matustusan ang pagkain at gamot sa loob ng ilang buwan, bayaran ang maliit na utang, o maglaan ng pondo para sa mga mahahalagang pag-aayos sa bahay. Ang programang ito ay malinaw na idinisenyo upang magbigay ng tunay na tulong sa mga senior citizens. Bukod dito, pinaghahandaan ng gobyerno na maabot ang mga senior na nasa malalayong lugar o walang madaling access sa bangko. Sa ganitong paraan, walang senior citizen ang mapag-iiwanan. Ang mga lokal na barangay at LGUs ay nakikipagtulungan sa DSWD, SSS at GSIS upang maipamahagi ang pondo sa paraang madaling maabot ng bawat isa. Maaari itong sa pamamagitan ng direct delivery o iba pang alternatibong pamamaraan na tinitiyak ang mabilis at maayos na pamamahagi ng pondo para sa mga pamilya
at tagapag-alaga ng senior citizens. Napakahalaga rin ng balitang ito. Maraming anak o mga tagapag-alaga ang nag-aalala kung paano pamamahala ng kanilang mga magulang ang pera, lalo na kung sila ay nakatira mag-isa o may limitadong kita sa pamamagitan ng Universal Social Pension at one-time payout. May katiyakan na may sapat na suporta ang mga senior para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Hindi lamang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dignidad, kalayaan at kakayahang mamuhay ng maayos sa kanilang mga huling taon. Hinga programang ito ay isang malinaw na patunay ng patuloy na pangangalaga ng gobyerno sa mga senior citizens. SA na paglipas ng mga taon, ang Universal Social Pension ay patuloy na pinapabuti upang matugunan ang totoong pangangailangan ng mga senior. Ang inklusyon ng one-time payout ay nagpapakita na ang gobyerno ay nakikinig sa mga hamon na kinakaharap ng senior citizens at nagbibigay ng tunay na solusyon. Pinapahalagahan nito ang seguridad sa pananalapi ng mga senior at tinitiyak na sila ay bahagi ng lipunang pinahahalagahan at pinoprotektahan. Maraming senior citizens ang nagtatanong, kailangan ba naming gumawa ng anumang hakbang para makuha ang one-time payout? Para sa karamihan ng kwalipikadong pensioners, hindi na ang mga nakarehistro sa Universal Social Pension ay automatikong makakatanggap ng payout. Ayon sa schedule ng SSS-GSIS o lokal na barangay, gayunpaman mainam PA rin na i-verify ang personal na impormasyon sa kanilang records upang masiguro na walang delay sa pagdating ng pondo. Ang pagiging maagap ay makakatulong upang matiyak na matatanggap ang pera ng maayos at sa tamang oras, o ito rin ang tamang panahon para planuhin kung paano gagamitin ang one-time payout. Bagamat nakakaenggan yung gastusin ito, agad ang maingat na pag-budget ay makakatulong upang mas tumagal ang tulong at mas marami ang makinabang. Mahalagang unahin ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at bills. Maaari ring maglaan ng bahagi sa ipon o emergency fund upang masiguro ang patuloy na seguridad sa pinansyal na aspeto. Sa ganitong paraan, ang one-time payout ay nagiging isang pangmatagalang tulong sa halip na panandalian, solusyon lamang habang papalapit ang Enero. Mahalaga rin na manatiling updated sa opisyal na anunsyo tungkol sa schedule ng pamamahagi. Makakahanap ng tamang impormasyon sa website ng DSWD, SSS at GSIS, pati na rin sa mga opisyal na paalala mula sa lokal na barangay. Ang pagiging maalam sa opisyal na impormasyon ay makakatulong upang maiwasan ang maling impormasyon o scam na minsang kumakalat sa ganitong mga pagkakataon. Ang pagtitiwala lamang sa tamang source ay makakatulong sa maayos, mabilis at ligtas na pagtanggap ng pondo. Iisa rin itong magandang pagkakataon para ipaalala sa mga senior at kanilang pamilya ang kahalagahan ng financial literacy. Ang tamang paggamit ng pondo, lalo na ang malaking one-time payout, ay maaaring magdala ng mas malaking benepisyo. Kung planado at maingat na gagamitin, maaaring gamitin ito upang bumili ng mga kinakailangang bagay, magbayad ng mga utang o mag-ipon para sa mga emergency. Ang wastong pagplano ay makakapagpahaba sa benepisyo ng pera. Siguraduhing alamin ang opisyal na schedule kung paano gagamitin ang pondo upang makuha ang pinakamalaking benepisyo. Ang pagsisimula ng taon ay hindi naging kasing maliwanag para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Anatunay ngang ito ay isang sandali na nararapat ipagdiwang sa kabuuan ng Universal Social Pension. At ang one-time payout ay higit pa sa pera lamang. Ito ay simbolo ng pagkalinga ng gobyerno sa mga senior citizens at isang konkretong hakbang upang masiguro na ang kanilang mga pangangailangan